Magandang araw! For today's mini vlog, samahan nyo kaming mag-move sa new place. Matagal-tagal na nga rin pala since nung last vlog ko at ngayon lang kami nagka-time para mag-settle ng konti. Ang paglilipat nga ng bahay ang isa sa pinakamahirap at challenging na sitwasyon dito sa Canada. Social media can be very deceiving kasi minsan madalas puro mga magagandang bagay lang ang pinapakita natin, pero deep inside, a lot of us are struggling a lot. Napakalaking blessing na nga yung nababayaran natin ang rent natin every month and may stable tayo na trabaho. Magkakaiba nga rin ang mga estado natin sa buhay, mga pinagdadaanan na mga silent battles, at mga marami pang challenges. Lahat tayo ay magaling magtago ng mga nararamdaman and syempre pinipili rin natin yung mga taong nakakaalam ng mga totoong sitwasyon natin. At all times, you have to protect your peace. Isa nga sa pinakamahirap na natutunan ko dito sa Canada ay hindi lahat ng bagay madali at lahat ay may proseso. Dati sobrang concern ako kung ano yung sasabihin ng ibang tao about sa akin. Maganda or hindi maganda. Pero lately natutunan ko hindi na mahalaga yung opinion ng iba because other people opinion will not pay your bills. Mas maganda na yung mamuhay tayo ng tahimik nang walang inaapakang tao, lumalaban ng patas sa buhay, and living with a purpose. Simple nga lang talaga yung buhay dito sa Canada kasi trabaho, day off, pahinga, family time, also pag Sunday, Thanksgiving. Alam naman nating maikli lang ang buhay kaya piliin natin maging masaya. Nagluluto nga pala ako ngayon dahil nag-request si hubby ng sipo egg. Hindi ko alam kung yung vlog na to ay cooking show, personal life, or kung ano-ano pa. Kahapon nga pala, i-share ko lang, story time. May tumawag pala kahapon sa work. Tapos nung sinagot ko yung phone call, edi pag may tumawag, diba, sabihin mo, hi, my name is blah blah blah, ganito. Edi sinagot ko yung phone call, sabi ko, hi, my name is Faye, how can I help you? And then sumagot siya, hi, my name is ganito, sabi niya. Hindi ko kasi masishare yung pangalan kasi confidential. So, sabihin na lang natin, hi, my name is Raul, how are you? And then, sumagot ako, I'm good. Then, tinanong ko siya, syempre, how are you? And then, sinabi niya, good. Like, nag-study daw siya sa ganitong university, naghahanap siya ng services. And then, natatawa ako sa sarili ko kasi bakit tinanong ko ulit yung how are you? Tapos, after 3 seconds, sabay kaming tumawa kasi sabi ko sa kanya, sorry, did I just repeat my question, how are you? Tapos sabi niya, tapos nag-sorry ako kasi nga, syempre, as a lutang person, it was Friday, dami kong ginawa sa work, like morning, reply ng emails non-stop, tapos nung afternoon, kakagaling ko lang ng activity ng workshop presentation, nung tumawag siya, kakalabas lang ng mga clients namin sa classroom, tapos tawang-tawa ako sa sarili ko, at the same time nahihiya ako, tapos sabi niya, okay lang kasi alam niya daw na Friday and magwe-weekend na, it's umuulan pa ng mga time na yun. So nag-guess niya naman yung pagiging lutang moments ko. Hiyang-hiya talaga ako, and then sabi ko na lang, thank you for validating my day. Sabi ko na ganyan, I apologize kasi nga it's been a long day, yung ganun. Pero binigyan ko siya ng contact information just in case na paano namin siya matulungan sa services na ginagawa namin sa work. And then, corny. Sorry guys, ganito talaga ako. You will get to know me more as I go on with my vlogs and share my daily life. Nagtatapon na nga pala kami ng basura dito ni hubby. And after nyan, susunduin na namin si mama sa work. Since nakabukod na kami, pag may time kami, sinusundo namin si mama paminsan-minsan sa trabaho. Kasi 1.5 hours yung biyahe niya from Vancouver, tapos nagwo-work siya sa Coquitlam. So, medyo malayo. And umuulan pa ng mga time na to, kaya tinawagan namin si mother, and then we told her na if she wants, we can pick her up sa work. Hindi niya nga ma-figure out yung code dito. Tapos, inaantay namin siya. So, this is my mom, guys. Super grateful for my parents, for my family. And nung nakauwi na nga pala kami nung time na yan, inayos na namin ni hubby
yung Christmas tree. Actually, ako lang yata yung nag-aayos dito kasi naglilinis yata si hubby sa room or something, or may naasikaso siya. Pero yun, nung after namin nahatid si mama, hindi na namin na-share yung yun, sa bahay. But thank you for watching. This is my first vlog for this month. See you on my next vlog.